So ayun, welcome sa ating channel at ngayon nga i-discuss natin ang spoiler ng One Piece Chapter 1018. So bago nga tayo magsimula ay kung bago ka pa lamang sa ating channel ay i-hit mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bago nating mga videos. I-like mo rin sana ang video ito bilang suporta sa ating channel. So bali nga sa last chapter ay talagang nagulat tayong lahat dahil nga sa revelation itong si Hushu. At dito nga sa chapter 1018 ay pagpapatuloy nga yung labanan at usapan ni Jinbei at ni Hushu. So ang title ng chapter na ito ay Hushu vs Jinbei. So nagsimula nga ang chapter na ito sa pag-target at paghabol ng mga tauhan ni Kaido dyan nga kay Tama. So dahil nga ito sa siya yung dahilan kung bakit nagsikampihan yung mga gifters sa mga Samurai Alliance. So maaaring inutusan ni Queen yung iba niyang mga tauhan para nga targetin at habulin itong si Tama. At yung mga gifters, kasama itong si Shinichi, ay ginawa ngang protektahan itong si Tama. Habang ito namang si Tama at si Nami ay sumakay na kay Speed. So nagtanong din si Usopp kung pwede din ba siyang makisakay dyan kay Speed. So tatlo na sila, parang ang bigat naman nun. So matinding habulan ang mangyayari ngayon dito. Pero at least nagawaan na nga nitong si Tama yung role niya sa gerang ito. At ang kailangan na lamang nilang gawin ay ang protektahan nitong si Tama. So nagkaroon din ng pag-uusap itong si Nami at si Sus. Sinabi nga nitong si Nami dyan kay Sus na sila ngayon ay magkakampi na. So dahil nga dyan ay napakasaya nitong si Sus. So kawawa din kasi itong ulap na to dahil sa ginawa sa kanya ni Big Mom. So at least ngayon itong si Nami ay sa tingin ko naman ay kayang ibigay kay Sus kung ano yung tamang trato para sa isang tulad niya. So kasunod nga nito ay nag-analyze ang CP0 sa nagaganap na laban. Dahil nga sa malaki yung pinagbago nito nung nag-announce si Tama at lumipat ng kampi yung mga gifters. So nabanggit din nila dito itong si Hushu. So tama kaya yung sinabi ko dun sa last spoiler na ang mga miyembro nga ng CP0 ito ay mga dating kasama ni Hushu sa CP9. So siguro ay malalaman natin yan paglabas ng full chapter nito. So kasunod nga nito ay nag-focus na nga sa nagaganap na laban sa pagitan ni Hushu at ni Jinbei. So dito nga ay sinabi na si Shanks mismo ang nagnakaw ng Gomu Gomu no Mi. So ayun, finally talagang involved na nga itong si Shanks dito. So ang tanong na lang dito ay bakit kaya ninakaw ni Shanks ang Devil Fruit na ito? So maaaring alam ni Shanks kung gaano ka-importante o kung gaano ka-espesyal ang Devil Fruit na ito. Kasi sa tingin ko nga ay ilan lamang yung nakakaalam na napaka-importante ng Devil Fruit ni Luffy. Kasi nga sa dami niyang nakalaban, pirata man o marines, wala namang nabanggit o naging comment man lang patungkol nga sa Devil Fruit ni Luffy. So maaaring ang nangyari kasi ay nung time na nanakaw nga ang Devil Fruit na ito ay hindi na ito ibinalita pa o pinagsabi ng world government dahil maaaring ayaw nila na mas dumami yung taong magkaka-interes sa Devil Fruit na ito. So sinabi nga rin itong si Hushu na bukod nga sa nakain itong si Luffy yung Devil Fruit na Gomu Gomu no Mi ay suot nga rin ito yung straw hat ni Shanks. So kaya yun yung galit nitong si Hushu ay napunta na nga lahat kay Luffy. So pwede nating i-assume na naglaban mismo itong si Hushu at si Shanks base na nga sa galit nitong si Hushu kay Shanks. So nung mga time na yon, sa tingin ko nga hindi pa ganun kalakas itong si Shanks. Kasi nga 6 years ago lamang naging emperor itong si Shanks. Pero maaaring tinalo niya nga sa laban itong si Hushu. Dahilan nga para makuha nila ang Gomu Gomu no Mi. Sa tingin ko naman kaya nakulong itong si Hushu ay dahil siya noon ang leader ng CP9. So maaaring siya lang yung umako ng responsibility sa pagkawala nga ng Gomu Gomu no Mi. So kasunod nga nito yung pagkukwento nitong si Hushu patungkol nga sa nangyari sa kanya habang nakakulong siya. So hindi pa rin sinabi dito kung sa Impel Down ba ito o sa ibang kulungan. So sinabi nga dito na mayroong isang gwardya na nagkwento kay Hushu patungkol nga sa isang legendary warrior na ang tawag ay Sun God. So itong araw ay related sa mga slaves at sinasabing magliligtas sa mga ito. So maaaring related talaga ito sa mga dating fishman slave at pati na kina Boa Hancock. So ito kaya si Fish Tiger na siya ang nagligtas kina Boa Hancock at pati na nga rin sa mga dating fishman slave. So dahil nga sa kwentong ito ay nagawa nga makasurvive nitong si Hushu sa kulungan. So nandyan nga sa ulo nitong si Hushu yung imahe ng Sun God na yan. So maaari din talagang nakaranas itong si Hushu ng torture base nga sa mga sinabi niyang ito. At parang naging inspirasyon niya nga yung ikwinento nga sa kanya ng gwardya
about sa isang warrior na Sun God. So walang masyadong detalye dito about nga dyan sa Sun God. Pero maaaring mas malaman natin ang patungkol dito paglabas nga ng full chapter. So kasunod nga nito ay yung guardian na nagkwento dyan nga kay Husu ay bigla na lamang nawala. At dahil nga dyan ay nagpasya nga itong si Husu na tumakas. Dahil nga sa iniisip niya na baka merong nangyaring masama sa gwardyang yon. So hindi nung time pinasok ni Luffy at ni Blackbird ang Impel Down, tumakas itong si Husu. Kundi gumawa talaga siya ng paraan para nga makawala sa kulungan niya. Siguro gusto niya talagang malaman kung ano ang nangyari sa guardian nagkwento sa kanya patungkol nga dun sa Sun God. So kasunod nga nito ay tinanong nitong si Husu si Jinbei bilang kapitan ng Sun's Pirate kung may alam ba ito tungkol sa kwentong ito. Dahil na nga rin sa dating mga slave, yung mga Sun's Pirate. So hindi na sinabi dito kung sumagot ba itong si Jinbei sa tanong nga niyang si Husu. At sa last part nga ng chapter na ito, ay gumamit itong si Jinbei ng bagong atake para nga atakihin niyang si Husu. So hindi pa sinabi dito kung anong pangalan ng ataking ito. So maaaring malaman na lang natin yan paglabas ng full chapter. So ayun, isang tanong na naman ang iniwan sa atin kung ano at sino itong Sun God na naikwento nga dito kay Husu. So kung may ideya kayo patungkol dito ay i-comment nyo na lamang dyan sa baba. So ayun, ang pinakahuli ay sinabi nga na may break next week. So ito yung nakakagimbal dito dahil nga sa kailangan nating maghintay ng 2 weeks para sa susunod na chapter. So ito na mga idol ang kabuuan ng video ito. Syempre kung nagustuhan mo ay huwag mo sana kalimutang mag-iwan ng like. At yun nga, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi.